Good evening everyone. Again, welcome to our Facebook live stream. This is Brad Alvin Gitamondok, isang Bishop Delegated Roman Catholic Apologist, to share to you the Catholic doctrines, mga aral at tinuturo ng Simbahang Katoliko ayon sa banal na kasulatan or the Holy Bible. Ang ating expose for this evening, kung nakikita niyo sa screen dyan sa FB walls ko, is ang kalokohan ng mga sulpot at mga hindi katoliko, mga anti-katoliko, mga sekta at mga denominasyon at mga kulto na wala daw purgatorio na tinuturo sa Biblia at hindi daw nakakatulong sa mga patay at sa mga yumao ang ating mga pananalangin sa kanila, lalo na ang Santa Misa. Ito po ay malaking kalokohan po, malaki itong pandaraya kasi for 2,000 years ito po ang constant teaching of the prophets, Christ and the apostles dito sa Holy Bible at hanggang sa New Testament Church when it was founded by Christ in Matthew 16, 18, 19 and then Acts chapter 2 verse 147 to the day of Pentecost until now 2,000 years later. At ito ay patuloy pa rin na aral ng simbahan at tinatag ni Kristo hanggang sa kanyang pagbabalik sa katapusan, hukom o final judgment. Kaya we will expose this wrong teaching, this error na tinuturo ng makalaban ng simbahang Katoliko. Isa po yung napakasinungaling na pagtuturo na wala daw purgatorio sa Biblia. Kasi kung ang Biblia ang ating sasanggunian, ang mga Hudyo ang unang nakakaalam ng mga tungkol sa mga bagay na espiritual na nangyayari pagkatapos ang tao ay umiwan dito sa buhay na ito. For example, in 2 Maccabees, basahin natin dito. 2 Maccabeo, this is part now of the history of Israel. Maccabees, 2 Maccabees, chapter 12, verse 42 to 46. Ganito po ang ating matutunghayan. Tingnan mo po dito sa Living Bible, Protestant at Catholic edition, page 418 Magkasunod na ang 1 Maccabees at 2 Maccabees sa Book of Judith, historical books of Judith, Esther, Tobit, and then Nehemiah and Esdras. So this is part of the historical books of the Old Testament, ang ikalawang libro na Maccabeo. Babasahin natin ngayon, Kapitulo 12, 42-46, at agad dito sa talata pa lang na ito, mabibisto natin at ma-expose na nagsisinungaling ang mga hindi katoliko na nagsasabing walang purgatorio at wala daw panalangin para sa mga yumao. 2 Maccabees chapter 12 verse 42 to 46. They began to pray, asking the Lord that the sin which had been committed might be forgotten. Ayan, nanalangin sila para sa mga patay, nakalimutan ng Diyos ang kanilang pagkakasala sa mga yumao. But the heroic Judas exhorted the people to keep themselves free from sin, since they saw with their own eyes what had happened to those who died because of their sins. Taking up a collection, he sent 12,000 drachmas of silver to Jerusalem for sacrifice to be offered for the sins of the dead. Napakaliwanag niyan. Bakit gagawin to ni Judas Maccabeo? Na he will take a collection of 12 drachmas of silver para ialay, offering to Jerusalem. Sa Jerusalem, nandun ang mga paring Levita nag-aalay para sa mga tao, para sa Israel. Kasama din pala alayan ang mga namatay ng mga Israelita. Dito sa talatang ito, napakaliwanag. Basahin nyo, Tagalog Bible, Tagalog version, o English, o kahit anong version, Cebuano, etc. Sa talatang ito, 2 Maccabees 12:42 to 46. Patuloy tayo. In so doing, he acted well and honorably concerning the resurrection. So tama palang ginawa niya. Kaya sumusunod tayo dito, batay dito sa talata, letra po letra, sumusunod tayo sa ginawa ng mga Hudyo. That it is a holy and acting well and honorably concerning the resurrection, dahil naniniwala tayo tulad ng mga Hudyo na may pagkabuhay na maguli, resurrection of the dead. For if he had not expected that those who had fallen would rise again, it would have been superfluous and vain to pray for the dead. Tama talaga, kasi walang silbi, walang saysay ang pananalangin sa mga yumao, sa mga patay, kung walang pagkabuhay ng mga doon sa mga
patay. Ibig sabihin, yung intermediate period from death hanggang sa pagkabuhay na maguli in the final resurrection, yung intermediate period doon na natutulog pa mga patay, meron pang silbi ang pananalangin para sa kanila. Kasi wala pang final judgment eh. Habang ang final judgment ay nakabitin pa, habang inaantay pa. So sa pag-aantay, intermediate state between death and final judgment, may silbi pa ang panalangin sa mga patay nating ginagawa nating mabuti ayon sa talatang 43-44 dito sa lupa ng mga buhay para sa mga patay. Because naniniwala tayo ng resurrection, napakaliwanag dito. Katoliko talaga nagkasunod sa Biblia, letra por letra. Itong mga sulpot, mga sinungaling. They are not telling us the truth, but they are deceiving people. Napakaliwanag. But he was considering that those who died in holiness had great grace stored up for them. It is therefore a holy and wholesome thought to pray for the dead that they may be loosed from sins. Ay napakaliwanag. Banal daw at makatarungan at tama na kaisipan o ideya o pag-isip ang panalangin para sa mga patay o sa mga yumao para sila ay mapatawad, makalagan sa kanilang makasalanan. Letra po letra sa Biblia, Makabiyo 12, 42, 46. Ang problema dito mga sulpot, hindi naniwala dito na may purgatorio dito, may mga panalangin para sa mga yumao. Kahit letra po letra, mababasa dito letra po letra. Kasi wala silang Makabiyo. Ikinuhaan nila ng 7 libro Deuterocanon, ang original Biblia, na maging ang King James Version, merong 7 books of the Deuterocanon. The original King James Version is 1611. Kailan nag-umpisang history, kasaysayan ng Protestante? Only in 1649. Mga Baptist churches na pumunta sa Amerika, nag-migrate, galing kay Joseph Smith, John Smith sa 1609 sa Netherlands, kasi itong Baptist tinatag lang ni John Smith in 1609 sa Netherlands. Sila lang ang una. Sa kanilang Baptist Confession, 66 books na lang ang kinikilala nila. Tinanggal na yung 7. Pero original mga Protestante, maging Church of England in 1500s, na humiwalay sa mga Lutheran churches at ibang Calvinistic churches, Presbyterian church in Europe during the Reformation in the 1500s, no? So 1500 plus. During the time of Martin Luther and John Calvin, naniniwala pa sa 7 Deuterocanonical books. So originally, the Protestant Bible is like the Catholic Bible. Nangopya na sa Katoliko, may Deuterocanon, so 73 books in all. Itinanggal eh. Bakit tinanggal? Kalaban nilang purgatorio ni Martin Luther, ni John Calvin, na mareformador. Pero natanggal ang Deuterocanon 1649 na ng mga Baptist churches. Pero si Luther at si Calvin, sa panahon nila hanggang sa kanilang kamatayan, pati kanilang mga disipulo, during their times, tumanggap pa sa Deuterocanon. Itong mababasa sa 2 Makabiyo 12, 42, 46. For a fact, mga Presbyterian churches at Lutheran churches, meron din silang practice, prayers for the dead. Meron silang pananalangin sa mga patay, mga Lutheran, mga Presbyterian. Ito lang mga bagong mga born again, mga sulputs, mga MCJ, Iglesia ni Cristo, mga ibang kulto, at wala na sila dito, mga Baptist churches, wala na sila ditong pananalangin sa mga yumao. Or Sel Comendador de la Calzada, good evening sir, good evening brother Sel, please kindly share our Facebook live stream kasi in-expose natin dito mga kabulaanan, mga balintulang aral na mga hindi Katoliko, mga sulputs. Tayo mga Katoliko, nakasunod tayo, 2 Makabiyo 12, 42, 46. May iba bang propeta nagtuturo? Lahat ng propeta nagtuturo. O ito namang ibang propeta. O isa na itong Makabiyo. Nilalabag dito letra po letra mga hindi Katoliko. Ano pang ibang talata? Dito sa Daniel. Book of the Prophet Daniel. Chapter 11, verse 33 to 35. Tingnan natin kung sino nakasunod dito letra po letra sa Biblia. Sa propeta. Katoliko ba o mga sulpot na mga hindi Katoliko? Mga kontra-Katoliko. Daniel chapter 11, Daniel 11, 33 hanggang 35. Basahin natin. For those with spiritual understanding will have a wide ministry of teaching in those days, that they will be in constant danger, many of them dying by fire, and sword or being jailed and robbed. So may mga mamamatay dito, may mga yumao. Anong mangyayari sa kanila? Eventually, these specials will subside, and some ungodly man will come pretending to offer a helping hand, only to take advantage of them. And some who are most gifted in the things of God will stumble
in those days and fall. But this will only refine and cleanse them and make them pure until the final end of all the trials at God's appointed time. May panahon pa pala itong intermediate period. Yun ang tinatawag na purgatorio. Mula ng kamatayan, nung fall at lay dead, dito sa Daniel 11:33, 34, 35, bago ng final judgment. So they will be refined, they will be cleansed, and they will be made pure until the final end of their trials at God's appointed time. Napakaliwanag, may appointed time ang Diyos sa bawat isa na namamatay kung napapasok sa purgatory, intermediate state, na hindi pa sila mapunta ng langit. They are to be purified, kasi mga refined lang at purified at cleansed ang makapasok sa langit. Wala pang final judgment, wala pang resurrection. So anong lugar to? Anong panahon to? This is the time and place of purgatory. Kahit walang mabasa sa ng purgatory, the verb in the original Hebrew and Aramaic na refine, cleanse, and make them pure, purgatory yun. Daniel 11:33, 34, 35. O basahin natin ang ibang salin dito. Salin sa King James Version Bible. Kasi kulang to ng kaalaman ng mga hindi Katoliko. Yan ang problema Kulang ng mga libro. Tayo, kompleto tayo. Protestant at Catholic, mayroon tayo. O King James Version, no? The Hebrew Greek Study Bible. Dalawang talata na, Makabyo 12:42, 46, Daniel 11:33, 35. Sira na agad ang mga hindi Katoliko na hindi na naniniwala ng purgatory. Old Testament pa lang. Sa propeta pa lang. Mantakin yung mga Katoliko. Dami kong talata dito ngayon. Siguro ko, kulangin ng 30 minutes natin. Pero 30 minutes, tatalakayin na natin within 30 minutes. Okay, so let's go to Daniel 11:33 to 35, King James Version, KJV, ng 16:11. And they that understand among the people shall instruct many. Yet they shall fall by the sword, mamamatay sa tabak o sa espada, and by flame, sa kalayo, sa apoy, by captivity, and by spoil many days. Now when they shall fall, kung namatay sila, natumba sila, they shall be helped, matutulungan pa, with a little help. Itong 5826, sa Old Testament Aramaic Hebrew, ibig sabihin, matulungan talaga, yun talagang sense ng Hebrew Aramaic na word dito. 5826, basahin natin dito, sa Hebrew. Tingnan natin kung wala ba. Walang alam tong mga protestante na nag-aral ng Greek at Hebrew 5826, lexical aids to the New Testament. May numero to, 5826. Hindi tayo mawawala dito. Itong mga pastor at mga ministro, hindi nag-aaral. Lexical aids to the Old Testament, page 161 dito sa with Hebrew and Greek Aramaic. Concordance and Lexicon, 5826. Napakaliwanag dito. Kung meron bang matulong, taningnan natin dito. 58, this is number 5826. No, lexical age 5826 to the Old Testament, New Testament dictionary 5826. Kasi nag-aaral tayo, medyo makapalang ito. Hindi madali pagbuklat nito. Pero mga pastor at ministro, hindi makakabuklat ito. Kasi na meron, wala sila nito. 5826. Basahin natin. 5826. Dito na. 5826. Azar. A primary root. To surround. To protect. Aid. To help. To succor. Meaning to help, matulungan talaga ang mga patay. Ang Hebrew word na Azar, 5826, page sa Hebrew and Chaldee Dictionary. Walang alam to mga pasulat ministro sa Hebrew Old Testament, Chaldee Dictionary and Hebrew and Aramaic. 5826, Azar, meaning to help, to succor. Napakaliwanag dito. To surround, protect, or aid, to help, and to succor. Azar, A-Z-A-R. Sa Daniel 11:33, 34 at 35. So itong sinasabi dito, they shall be helped, they shall fall, matutumba sila, mamamatay sila. They shall be helped, matulungan pa. Paano matulungan yung patay na? Hindi mo naman mapakain ng patay, patay na nga Kaya matulungan pa yung patay in a way sa prayers for the dead. Maccabees 12:42-46. Wala namang ibang tulong sa mga patay. Yung misa, Santa Misa ng Katoliko, wala namang protestante nagpapamisa para sa patay at nananalangin para sa mga patay, manobena sa patay, Katoliko lang.
So, they shall fall, verse 34, Daniel 11, they shall be helped, matutulungan sa Hebrew Aramaic, Azar, A-Z-A-R, can be still to be succored. Sasabihin ba dito ng Hebrew, ni Daniel na propeta, na Azar, mabibigay pa sa mga patay, kung hindi na pwede sila matulungan? Ginawang tarantado nitong mga protestante, mga sulpot, ito mga salita ng Diyos sa letra polita sa Biblia, na sinusunod ng mga propeta, ng mga apostol ni Kristo, at ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, mula pa noon, wala pang mga protestante, hanggang ngayon, nasumulpot na sila, marami na, 50,000 na, hanggang sa pagbalik ni Kristo, aral yan ng Biblia at ng Iglesia Katolika, with a little help, but many shall cleave to them with flatteries, verse 35. And some of them of understanding shall fall, o mamamatay, yung mga nakakaunawa, to try them, para masubukan sila, and to purge, merong purgatory, to purge, 1:305, and to make them white, even to the time of the end, hanggang sa katapusan ng panahon, ma-purge sila, magiging paputiin sila, sila ay ulayon, purgahon, may purgatory, purge, 1:305, ito naman walang alam sa Greek, Hebrew, Aramaic Hebrew and Chaldean Dictionary, 1:305 ang purge 1:305. Kanina binasa natin Azar. Itong mga protestante, mga pastor at ministro walang alam 1:304 Hebrew and Chaldean Dictionary, dito sa likod, page 24, dito sa ating The Hebrew Greek Key Study Bible, King James Version ng protestante, to Old and New Testament. Anyway, kung may interesado rin bumili sa ganitong libro, tulad ng mga pinag-aralan ko, just PM me. I'll sell you some. Meron akong marami ditong kopya 1:304, Bareketh, in Hebrew and Aramaic, meaning 1:304. Napakaliwanag dito. Meaning to purify. Primarily to clarify, to brighten, make bright, to cleanse, to be clean, clearly, polish, pure, purify, purge out, barar para, 1:305, barar, yung Hebrew Aramaic na barar, yun ang purgatory, the state of purgatory, the action of purifying the soul from sins until the time of the end. May panahon, wala namang purgatory na isang minuto lang, isang araw. So, may panahon talaga ang pag-purify sa mga yumao at namatay, those who are fallen from the dead. Daniel 11:33, 34, 35. Dalawa na ngayon ang linabag ng mga protestante, ng mga sulpot. Di mga balintunang aral, wala nga sa Biblia yung wala daw purgatorio, hindi daw nakakatulong ang mga pananalangin sa mga patay, sa mga yumao natin mga kapatid. Sa mga Hudyo pa lang sa Old Testament, sinira na nilang Biblia Kasi itong iba, tulad ng Saksi Nova sa Badista, hindi naniniwala na mayroong kaluluwa na ipapanalangin pa tayong mga buhay. Ang patay daw, nandoon lang sa sementeryo. Sila sa kanilang reliyon. Kaya wala pang napunta ng langit ng mga Saksi Nova sa Badista. Kasi sa aral nila, nandoon pa pala sa sementeryo. Wala silang purgatory. Wala silang hell. Wala silang heaven. Mga balintunang aral, mga kasinungalingan, galing sa demonyo ni Satanas sa kanilang tatay. John 8:44. You are of your father, the devil, because the devil is the father of lies. When he speaks, he always speaks lies, because he is the beginning and the father of lies. And he is the murderer of mankind because of his lies. Siyang mamamatay tao, pinapatay ng makaluluwa ng tao at katawan ng tao. Dahil siya ang mamamatay tao, at tatay ng mga mamamatay tao, at tatay ng mga kasinungalingan. Juan 8:44. Sa nungaling to mga Saksi Nova at mga Sabadista, mga iglesia sa Diyos, wala daw kaluluwa na lumalabas sa tao pag namatay ang tao. Mali. King James Version, Genesis 35:18, Genesis pa lang, hindi nila naintindihan. And as it came to pass, as Rachel dies, her soul was departing, for she died, 4191, that she called 712 his name Benoni, but his father called him Benjamin. Yung soul, 5315, may kaluluwa. Kaya may panalangin sa kaluluwa ng mga yumao. Kasi may kaluluwa. Basahin natin ulit. 5315, tingnan natin sa lexical aids to the Old Testament, ang Old Testament Hebrew Chaldean Dictionary. 5315. Dito na. 5315. Meron talaga hindi alam Hindi nila alam yung concept ng soul.
Sa kanila walang kaluluwa, kaya walang panalangin sa kaluluwa. Mga balintulang aral, mga kalokohan. 5315, nephesh, yung soul, nephesh. A breathing creature, used very widely in a literature, accommodated for the mental appetite, the breath of creatures, the ghost, o kaluluwa, mind, ang isip, persona, o self, o ito yung ibig sabihin, soul. Ibig sabihin yung sarili natin na wala ng katawan, hindi katawan ng soul. Yung mental daw, pag-iisip, spirit, espiritu. Yun daw ang nephesh o ruwak. Naku, ruwak in espiritu yan sa Hebrew Aramaic. Alam ko Hebrew Aramaic, I've already read this dictionary, Hebrew and Chaldaic and Aramaic. Nephesh ito sa Genesis 35:18. Yung mga Jehovah's Witnesses hindi naintindihan na espiritu pala na part. Kaya spiritual part, may body part or material part ng katawan. Meron tayong two parts. Yung kaluluwa natin is the spiritual part. Itong nephesh, itong ruwak. Dito sa 3515 Hebrew Chaldaic, Aramaic Dictionary, hindi alam na mga saksinobat sa balista, may iglesia sa Diyos. So, paano sila magkakaroon ng konsepto ng purgatory? Hindi nga sila naniwala may kaluluwa na puntang impyerno, na puntang langit, na hukuman na sa partial particular judgment after death in Hebrews 9:27. So, paano nila malalaman kung mabibigyan ng panalangin, nandun pala mga patay nila, kaluluwa at katawan, sa sementeryo pa lang, hanggang naghihintay hanggang sa pagbalik ni Kristo. So wala silang interim period, intermediate stage, intermediate place, intermediate state where souls of the dead are detained and are given the advantages of the prayers for the dead. Mga nobena ng Katoliko, misa, mga pag-aalay ng mga Hudyo, 2 Maccabeos 12:42-46, at lahat ng mga pananalangin para sa yumaot sa namatay. Kaya dito, expose dito, kamang mga na mga pastor at mga ministro, sa original Greek, Hebrew, Aramaic, Chaldee, pati sa Latin, Spanish, etc. Sa mga older version ng Biblia. Mga supot lang yan in 1600s . Malalaman niyang Latin Bible. Latin Bible, 3rd century pa. St. Jerome in 397. Sa Council of Rome, Council of Carthage, Council of mga church councils. Sila sumulpot 1600. May Biblia nila King James, mayroon din dito sa 1611, 72 canon. Ngayon, tinanggal na mga baptist in 1649. Mga luko-luko to, mga kahinti ng demonyo Hindi rin makayanan. So ayan, 2 talata na sinira nila. O ito pa, ibang talata. Dito pa lang tayo sa Old Testament. Meron ng purgatory as old as the Old Testament. And then, napunta din dito sa New Testament. For example, si Jeremiah chapter 16. Basahin natin dito. Lahat ng mga propeta nagtuturo, si Daniel 11:33, 34, 35, si Judas Maccabis, 2 Maccabees 12, 42, 45, 46, at si Jeremiah chapter 16, verse 7 to 8, basahin natin dito, no? Jeremiah chapter 16, 15 pa to, 16, verse 6 to 7. Basahin natin dito. No? They shall die of grievous death. They shall not be lamented, neither shall they be buried, but they shall be as dung upon the face of the earth, and they shall be consumed by the sword, and by famine, and their carcasses shall be meat for the fowls of heaven, and for the beasts of the earth. Ito yung state ng mga protestante, mga sulpot, Jeremiah 16 verse 4, na walang mag-aalay ng panalangin sa kanila, walang tutulong sa kanila, hindi nga sila ililibing Kaya ito walang konsepto ng purgatorio, mga sulpot. Ito talaga ang estado ng makalaban ng Iglesia Katolika. Kalaban ng salita ng Diyos na nababasa sa Biblia. They shall not be lamented, neither shall be buried. For thus saith the Lord, enter not into the house of mourning, neither go to lament or bemoan them, for I have taken away my praise from this people. Baga kinuna na ng Diyos ang kapayapaan sa kanila, mga kaaway ng Diyos. Says the Lord, even loving kindness and mercies, both the great and the small shall die in this land. They shall not be buried, neither shall men lament for them, nor cut themselves, nor make themselves bald for them. So, sa Deuteronomy 14:1, walang gagawa ng rito para sa mga patay, para matulungan sila. Walang gagawa ng balding of the head or cutting of the bodies to express lamentation, prayers for the dead. Wala. Neither shall men tear themselves for them in mourning.
to comfort them for the dead. So meron pang comfort for the dead. 5162, comfort for the dead. Hebrew, Aramaic, meron pa palang comfort para sa mga patay. Ibig sabihin kung nasaktan ang mga patay sa sunod na buhay sa purgatory, meron tayong may bigay na comfort. Itong hindi nagbibigay ng comfort sa mga yumao, sa mga patay, Jeremiah 16 verse 6 to 7, mga kaaway ng Diyos. Dito sa Biblia. Marami palang hindi alam ang mga hindi Katoliko tayong mga Katoliko, ngayon din nalalaman natin, dami palang talata sa Biblia. Old Testament pa lang 3 palang talata, Daniel, Maccabees, and Jeremiah. Si Zacarias, nagturo rin. Babasa ko mamaya. To comfort them for the dead, neither shall men give them the cup of consolation. Ito yung kopa ng umiinom ang mga pari na umaalay doon sa templo, cup of consolation. Na sa atin ngayon, ang kopa na may dugo ng Panginoong Kristo. Hindi nabibigyan ng mga kalaban. This is also a prophecy of Jeremiah. Sa mga kalaban ng Katoliko, mga sulpots, na hindi naniwala sa Santa Misa, hindi naniwala sa purgatorio, at panalangin sa mga patay. Ano na talaga ito akma dito sa talata. To drink for their father, cup of consolation, ito yung misa, for their father, or for the mother. They shall not also go into the house of feasting. Wala silang fiesta, death anniversary, di ba? May kainan dyan sa patay. To sit with them, to eat and to drink. For thus says the Lord of hosts, O God of Israel, because I will cease, I will take out of this place in your eyes and in your days the voice of mirth and the voice of gladness, the voice of bridegroom and the voice of the bride. Napakaliwanag niyan. Jeremiah chapter 16, verse 4 to 9. Jeremiah 16, talatang 6 hanggang 9. Parang Bible study ito. You take down the notes of my verses. Review my video. Kasi iulit-ulitin ko yung talata. Tulad dito, Jeremias 16, talatang 4 hanggang 9. Nakikita dito, may comfort pala for the dead. May aid for the dead. Daniel 11, 33, 34, 35. Tulong para sa mga patay. No? Tapos, Nazarion, Hasar. Ito naman, comfort for the dead. 5162. Pag hanapin natin. Walang alam dito sa Hebrew, Aramaic, and Chaldee Dictionary. 5162, ito mga pastor protestante, 6 months training lang Hindi tulad ni Brad Alvin, nagbabasa talaga ng Biblia, nag-aaral ng original Bible. 5168. Consolation, nakamani, nekamana, consolation, comfort. So, ano yung consolation? Yung mag-condolence ka sa patay. Itong ibig sabihin sa Jeremiah 16, 6 to 9. Nekama, meaning consolation, comfort. Para ring tulong, para ring condolence, para ring lamentation, para ring compassion, para ding, so compassion and comfort, consolation, results to prayer. Sa Landers Chapel, this evening at 7 to 9 p.m. Dito tayo sa Zacarias, tapos na tayo kay Propeta Daniel, kay Propeta Jeremias. Dito naman tayo kay Zacarias. Napakaliwanag dito, Zacarias Kapitulo 9, talatang 11 hanggang 14. Basahin natin dito. As for thee also, by the blood of thy covenant, ito yung blood of thy covenant, yung misa sa Matthew 26, 26, 28, Lucas 22, 19, 20, sa Marcos 14, 24-26, sa unang Korinto 15-17, at sa unang Korinto 11-23 hanggang 29. Ito yung Santa Misa, gawa 27, gawa 2:46, gawa 2:42, at marami pang talata sa Biblia, pahayag 2:17, etc. Sa Zacarias 9:11 hanggang 13, Zechariah chapter 9, verse 11, 12, 13, ukol pa rin to sa purgatory. Tinuro ni Daniel na propeta, tinuro ni Zacarias sa propeta, tinuro ni Jeremias sa propeta, tinuro ni Maccabees na propeta. Pati nga sa panahon ni Moses, tinuro na to Kasi may kaluluwa ang tao, Genesis 35:18, babalik na kay Moses sa Pentateuch, sa Torah, in the Old Testament, the first 5 books. As for thee also, by the blood of thy covenant, ito yung Santa Misa, this is the cup of the new covenant, ang dugo sa bagong tipan, I have sent forth thy prisoners out of the pit. So, pinalabas daw, dahil sa covenant ng Santa Misa, pinalabas mula sa kulungan ang mga napreso doon, wherein there is no water. Spiritual po to, kasi ang application ng New Testament, ang dugo ni Kristo, hindi po literal na preso sa BPRC.
Kasi paano mo yan ipalabas? Through the blood of Jesus, painumin mo ng dugo yung mga napreso dyan sa mga kulungan, sa city jail. Hindi po literal to city jail. Itong prisoners out of the pit, spiritual na prison to sa 1 Peter 3:18-19. Wherein there is no water, turn you to the stronghold, ye prisoners of hope. O may pag-asa pa pala itong mga preso. Zacarias 9, 11, 12, 13. Even today do I declare that I will render double unto thee. At ang mismo ang Diyos ang tutulong sa pamagitan ng kanyang dugo by the blood of His covenant sa Santa Misa. Matthew 26, 26, 28. Basahin nyo. Review ng video. Mark 14, 24-26. O sa lahat ng Gospels. Luke 22, 19-20. John 6, 53-58. Sa letters of St. Paul, 1 Corinthians 10, 15-17. 1 Corinthians 11, 23-29, and many verses in the Bible. Review my video. Take the notes on my verses. Letra po letra ito. Linabag naman hindi Katoliko eh. Walang alam pala sa Biblia. O Danza de la Muerte, Biser, Prodeo, Teclesia, or Cel Comendador de la Calzada Capicer, I will share your life. Salamat, no? O shout out to you, Danza de la Muerte, at sa iba natin mga Katoliko na mga kapanalig at mga hindi Katoliko na nanonood ngayon sa aking live video. Hindi natin mauubos to. Sa Old Testament pa lang, may part 2 pa to, na meron talagang purgatory, tinutulo sa Old Testament mga propeta hanggang sa New Testament sa panahon ni Kristo. When I have bent Judah for me, fill the bow with Ephraim, and raise up thy sons, O Zion, against thy sons of Greece, and made thee as the sword of a mighty man. And the Lord shall be seen over them, and his arrow shall go forth as the lightning, and the Lord God shall blow the trumpet, and shall go with the whirlwinds of the south. The Lord of hosts shall defend them, and they shall devour and subdue with sling stones, and they shall drink and make a noise as through wine, and they shall be filled like bowls as the corners of the altar. O ayan, sa altar daw, mag-iinom sila ng dugo ng Panginoon, ng kopa ng Panginoon. Tulad din ng cup of consolation in Jeremiah 16, 6-9, itong Zechariah 9, 11-15. O so may Santa Misa, may purgatorio. Saan tong preso? Dito na lang muna tayo shortcut sa New Testament. Babalik tayo, may next live scene, part 2 nito. Para ma-expose na natin mga kabuluanan, mga pagtuturo na kamalian, nitong mga sulpot at mga tulad ng baptist, mga born again, at mga hindi Katoliko. Unang Pedro, the Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli, the first Catholic letter of St. Peter the Apostle, chapter 3, verse 18-19, napakaliwanag dito. Dito na, ang katuparan sa Zacarias 9:12, 11, 12, 13, 14, 15. O read Zacarias 9, 11 hanggang 15. Itong katuparan dito, prisons of the pit, no, na meron pang pag-asa, maligtas pa. Unang Pedro 3:18, 19, 20. Epistola Catholica, Catholic letter of St. Peter the Apostle. Wala silang Katolikong sulat ni Pedro kasi hindi naman sila Katoliko. Mga bulaan nagtuturo ng kamalian, nakakahiyang aral sa demonyo, John 8:44. Mga maling aral, 1 Timothy 4:1-3, doktrina ng demonyo. For Christ also what once suffered for sins, the just for the unjust, 1 Peter 3:18, 19, 20. That he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit, by which also he went and preached unto the spirits in prison. Ito na yung mga prisoners from the pit, spirits in prison, prisoners of the pit. Zechariah 9, verse 11-12. Zacarias 9, 11, 11, 12. Itong katuparan, prisoners of the pit, spirits in prison. 1 Peter 3, 18, 19, 20, napakaliwanag. Wala silang presuhan sa mga espiritu Wala silang prisoners of the pit. Hindi sila niluwa sa letra po letra sa Biblia, sa propeta Zacarias, kay Daniel, kay Macabeo, kay Jeremias, at dito kay Pedro. Sa Old Testament pa lang, linabag na ng mga sulpot itong sa Biblia Dami pang talata nito, kulang pang oras ngayon. 30 minutes lang allotted time ko kasi may Bible study kami after this. Which sometime were disobedient, o mga buhay to ng mga espiritu na nasa preso. When once the long suffering of God waited in the days of Noah, while dark was preparing, wherein few, that is 8 souls, were saved by water. O mga kaluluwa pala to naligtas. Pero nandoon sa preso, King James Version. So hanggang dito na lang po. That is enough. Pero I will quote pa Old Testament, marami pang hindi alam, pati nga tayong mga Katoliko, hindi rin nyo alam kasi hindi kayo nag-aaral. Hindi tulad ko, I know the Bible kasi matagal ko nang pinag-aaral, matanda na ako, nakalbo na nga ako sa pag-aaral sa Biblia. So I am more trustworthy than mga pastor at ministro kasi I know Hebrew, Greek, Chaldaic, Aramaic, and Greek and Latin Bible, mga original Bible. Talagang
minister of the word ako. Luke 1:1-4. Itong mga kalaban natin, mga ministro ni Satanas, 2 Corinto 11:13 hanggang 15, 2 Corinthians chapter 11 verse 13-15, mga fake ministers, hindi alam salita ng Diyos, ay atake ng atake, nagtuturo ng balintunang aral, mga kalokohan, mga aral ng demonyo, aral ni Satanas. 1 Timothy 4:1-3, John 8:44, Revelations 2:9, Revelations 3:9, and many verses in the Bible, mga aral ng Antikristo, no? 2 Juan kapitulo 1 versikulo 7 hanggang 9, mga antichrist doctrines. 1 John chapter 4 verse 1-3, Catholic letters of St. John, Catholic letter of St. Paul, St. Jude, and St. James. So hanggang dito na lang po, we will have a part 2 kasi mahaba tong usapin dito, pag-expose sa pag-atake nila sa purgatorio at sa pananalangin sa mga patay. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead us to heaven, especially those who need most of thy divine mercy. If you have few extra pesos, please help me para makabili tayo ng load sa ating live stream, no? Just PM me if you want to donate or to help me. My cell number and GCash number, 0905-345-0059. Again, 0905-345-0059. Or also, if you have questions and concern, you can contact me in this number. God bless. Bye-bye po. Pakishare na lang po. Hindi po for monetization itong evangelization ko. This is all for free. Sinunod ko ang talata ng utos ng Diyos ni Kristo sa Matthew 10:1 hanggang 10. Bye-bye. God bless. Pakishare po. Good night.